Magandang umaga po. Andito na naman po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Tugulayan, na inyo pong makakasama sa araw na ito sa ating morning devotion at pananalangin. At patuloy po tayong magpuri, magpasalamat sa Diyos sa panibagong buhay na naman na pinagkaloob niya sa atin, sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang pinagkakaloob sa atin, sa kanyang pagkalinga, sa pag-ibig niya at sa patuloy na pagtuturo sa atin sa araw-araw ng ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan. So, bago po ang lahat, ay tayo po ay dumako muna sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon, na pangungunahan po tayo ng ating isang kasama sa Foursquare, na ito po ay composition ng isang simbahan dito po sa ating sa Marikina. Yan, yung ating Marikina Foursquare Church of Lord of Glory Day Club. Yan. Jesus Christ. Yan. Buhang kaluluwa, ikaw po ang katighawan, ito pong kaisipan. Ikaw po ang kapayapaan, nasasaktan damdamin. Ikaw po ang kaaliwan, kaya't bawat papuri, ikaw pong pag-uukulang. Dahil ikaw po ang lahat-lahat, ikaw po ang tunay na lunas, ikaw po ang dakila't tapat, ikaw po ang itataas. Dahil ikaw po ang lahat-lahat, ikaw po ang tunay na lunas, ikaw po ang dakila't tapat, ikaw po ang dapat na itaas. Anumang gawain ko, ikaw po'y naalala. Sino mang kausap ko, ikaw pong ipapakilala. Saan man tutungo, ikaw pong ilalathala. Kailanman sa buhay ko, ikaw pong ibabandila. Dahil ikaw po ang lahat-lahat, ikaw po ang tunay na lunas, ikaw po ang dakila't tapat, ikaw po ang itataas. Dahil ikaw po ang lahat-lahat, ikaw po ang tunay na lunas, ikaw po ang dakila't tapat, ikaw po ang dapat
magpakilala. Saan man tutungo, ikaw pong ilalathala. Kailanman sa buhay ko, ikaw pong ibabandila. Dahil ikaw po ang lahat-lahat, ikaw po ang tunay na lunas, ikaw po ang dakila't tapat, ikaw po ang itataas. Dahil ikaw po ang lahat-lahat, ikaw po ang tunay na lunas, ikaw po ang dakila't tapat, ikaw po ang dapat na itaas. Kayo po ang buhay at pag-asa, wala namang iba, wala na po iba. Ikaw po ang tunay na lunas, ikaw po ang dakila't tapat, ikaw po ang itataas. Dahil ikaw po ang lahat-lahat, ikaw po ang tunay na lunas, ikaw po ang dakila't tapat, ikaw po ang dapat na itaas. Ikaw po ang dapat na itaas. My God, you have known my mind and my heart. My deepest secrets I cannot hide. From you knows every part of me. And I know I'm not worthy of what you've done for me. When I look at the skies that you have made, at the moon and the stars that you set on their place, Lord, I just can't imagine the depth of your grace. My God, you have known my mind and my heart. My deepest secrets I cannot hide. From you who knows every part of me. And I know I'm not worthy of what you've done for me. When I look at the skies that you have made, at the moon and the stars that you set on their place, Lord, I just can't imagine the depth of your grace. I will praise you, Lord, with all of my heart. To you alone, I give all my life. I will praise you, Lord, with all of my mind. To you alone, I give all my life, and forever I will sing. When I look at the skies that you have made, at the moon and the stars that you set on their place, Lord, I just can't imagine the depth of your grace. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon.
ikaw lang ang aking Diyos na pag-uukulan ng aking pag-ibig at pagsamba. Yan po ang buod ng ating ah, si, ina, buod ng awiting na pakinggan natin, na ginamit natin para magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon. So, sa umaga pong ito, patuloy na bumabati po ako ng magandang umaga sa bawat isa. Diyan po sa mag-asawang Efren at saka Mercy Agyapas, magandang umaga sa inyo. At sa mga sa aking kaibigan na si Pastor Arman, magandang umaga din sa iyo. Yan. At patuloy na ikaw po, tuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at sa umagang ito ay tiganda lang ho, mihingal ako dahil sa aking pagkakaano. Sa umaga pong ito ay papatuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Kahapon po natapos po tayo do sa verse 8 at kung titingnan po natin itong ating ginagamit na Bible ay dahil sa mga scrolls na nakita at dahil dun sa resurrection ng ating Panginoon ay nadagdagan pa po. Actually ano po rin ang sumulat nito, si Mark din ang nagdagdag. Dahil yung unang sinulat niya ay abot lang sa mula sa chapter 1 hanggang chapter 16 verse 8 lang po. Pero ito pong verse 9 to 20 ay later pong naidagdag nung matagpuan po yung mga scroll na yan. So, sabi po dito sa ating pag-aaralan ay sabi dito Mark 16. Ano ba yan? Mark 16 verse 9 to 20. Ito po yung later version ng scriptures na natagpuan. Sabi dito, after Jesus rose from the dead early on Sunday, after Jesus rose from the dead from early on Sunday morning, the first person who saw him was Mary Magdalene, the woman whom he had cast out 7 demons. So he went to the disciples who were grieving and weeping and told them what happened. But she told them that Jesus was alive. She had seen him. They did not believe him. They didn't believe him. Afterwards, he appeared in different forms to two of his followers who were walking from Jerusalem into the country. Yan. Gandang umaga sa iyo, Kuya. They refused back to tell the others, but no one believed him. No one believed them. Still, he appeared to the 11 disciples as they were eating together. He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who have seen him after he has been raised from the dead. And then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. This miraculous sign will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new tongues. They will be able to handle the snake with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. When the Lord had finished talking with them, he was taken up into heaven and sat down in the place of honor at the right hand of God.
And the disciple went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by miraculous sign. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, yan po yung ating pag-aaralan sa umaga natin. Tingnan po natin kung ano yung gustong ipahiwatig ng Panginoon sa atin. Pero bago po ang lahat, tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na pinagkaloob mo na naman sa amin. Panibagong kalakasan, panibagong kagalingan, at kalusugan. Yan. At patuloy na salamat sa patuloy na gagawin mo pa sa amin sa araw na ito. At patuloy na nagpapakumbaba kami, inaamin namin na wala po kaming kakayang unawain ang iyong salita sa aming sariling sa aming sariling pangunawa upang maunawa namin ang iyong kalooban. Patuloy na buksan mo ang aming mga puso at isipan, mata ng aming mga puso at isipan upang makita namin at maunawa namin ang nais mong ipahayag sa amin sa araw na ito. At patuloy na mailagay namin sa aming puso, matanggap namin, mailagay namin sa aming mga puso, at patuloy na maipamuhay namin sa araw-araw. Salamat po, Ama. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So, yan po. Hinihingal po ako. Sandali lang ako. Compose ko lang sarili ko. Yan. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay pinagbantan pong the appearance of our Lord. The appearance of a risen Lord. Yan. Nakaranas na po ba tayo na nakaranas na po ba tayo na yung namatay ay nagpakita sa atin. Yan. Meron po mga sinasabi nung una na ganyan po nangyayari. Pero kung titignan po natin, ang namatay, lalo na po yung mga unbeliever, yung mga hindi po tumanggap sa ating Panginoon, ay inalagaan po siya ng mga yung tinatawag nating familiar spirit. Yan. Na kasama siya. Kilala siya, alam niya kung ano. Ngayon, kaya nga sinasabi na nagpapakita kasi sila po yun. Sila po yung unfamiliar spirit, yung demonyo na nagpapakita. So, bakit po? Kasi sinusway nila kunyari may sinasabing may binibilin, may gano'n na pagka nagpakita, nagbibiling ganito, gano'n. So, kung titignan po natin, ay, kumbaga, parang kinokopya ng kaaway yung ginagawa ng Panginoon upang isway yung paniniwala na magtiwala na yung patay ay nabubuhay pa, ay bumabalik. Yan. Sa Bible, dalawang verse ang nakita kong merong patay na nagpakita ulit. Una po sa book ng Chronicles, Second Chronicles sa panahon ni Solomon. Yan. Pangalawa po ay yun lang. Ay pangalawa, request naman nung mayaman na gusto niyang sabihan yung mga kapatid niya na pabalikin si Lazaro. So yan po yun. Doon naman po kay Solomon ay noong namatay na po si Propeta Samuel at lumapit po siya sa medium
Yan. Gumamit lang po siya ng hindi ayos ng espiritista para Kaya pinagalitan siya eh. Pinagalitan siya ni Samuel. So makikita po natin sa Second Chronicles, sa sa Second Kings yan. Yan. At saka sa Second Samuel. Yan. Yung mga panahon na ang naghahari na ay si Haring Solomon at nung patapos na ang kanyang paghahari. So, dito po, nakita po natin na hindi na totoong nabuhay ang ating Panginoong ulit in body. Kaya lang po, hindi na po yung hindi na po yung pangalan to, yung physical body, kundi yung glorified body. Bakit po? Kasi sabi dito, kung titignan po natin, nung unang makita ni Mary si Jesus, ay akala niya doon sa binasa natin kahapon, ay akala niyang binata. So yun. Pangalawa, dito po sabi dito, nagpakita siya in other form. Sabi dito, verse 12, afterwards he appeared in a different form to two of his followers. So, nagpakita rin siya doon sa dalawang tagasunod niya, alagad, na naglalakad papuntang Emmaus. Makita po natin sa Book of Luke at sa Book of Matthew. Yung naglalakad sila patungong Emmaus, at meron silang ibang pakiramdam na parang nagiinit o nag-aapoy yung kanilang mga puso. Yan. Tapos bandang huli, nung magpakita si Jesus doon sa 12. Dalawang beses siya, 2 times po nagpakita si Jesus. At anong sitwasyon noon? Sarado po yung kanilang excuse me. Sarado po yung silid na kung saan sila nandoon, dahil natatakot pa rin po sila doon sa mga tao sa labas. Pero bigla na lang pong lumitaw ang ating Panginoon Jesus. So, 2 occasion. Yung una, wala po ano ba yung pangalan mo? Si Tomas. Wala si Tomas. Pangalawang beses, nandun na si Tomas. At ano ang sinabi niya kay Tomas? Dahil hindi ka naniniwala, halika, ilagay mo yung kamay mo sa butas ng aking mga kamay. Yan. Ngayon, doon naniwala siya. So makikita po natin na totoong nagpakita muli ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga anak. Bakit po? Merong bilin. Ayan na naman po yan. Ayan na naman po. Merong copycat na naman po yung ating kaaway. Nagpapakita dahil nagbibilin. Yan. Maring yung mga merong gustong ipahayag, merong mga pelikula nga mga pelikula na ginagawa na nagpapakita yung mga patay kasi gusto nilang maano yung justice, yung ma-serve yung justice ng kanilang pagkamatay. Yan po yung mga pelikulang ginagawa ng mga detective stories yan. Sino ba yun? Ayun, Bones. Yung Bones. Yan, yung series ng Bones. Yan. Yan po yung tungkol sa patay, at naimbestigahan nila, nasusolve nila yung krimen dahil doon sa pinapakita ng mga patay. So, kung titignan po natin, ito po yung totoo na ginawa ng Panginoon. Bakit po ang bilin ay ipagpatuloy? Yung bilin ay ipangaral. Sabi dito, kaya nagpakita ang ating Panginoong Hesus para bilinan sila at utusan. Yan.
doon sa Matthew chapter 28 ay doon sinabi niya, all power and authority are given to me. Saan? Powers in heaven and in earth. Kaya, yung authority and power na yun ay ibinibigay niya doon sa mga alagad para gawin yung mga dapat gawin. Ano po yun? To preach the gospel, to baptize, and to make disciples. Ito po yun din yun. Sabi dito, kaya lang, meron pong maganda dito. Ay doon nga makikita po natin na ang isang maganda doon ay yung sinabing, I will be with you until the end of time. I will not leave you or nor forsake you, and I'll be with you until. Ano po ibig sabihin noon? I will be with you. Ito po yun. Sabi dito, and then he told them, so verse 15, and then he told them to go into the world, preach the good news to everyone. Anyone who believes is baptized and is baptized will be saved, but anyone who refuses will be condemned. These miraculous signs will accompany those who believe. So, ibig sabihin, yung resources na nagmumula sa Panginoon ay ibibigay niya. Ano po yung resources? Yung kapangyarihan na na ginagawa ng ating Panginoon Jesus nung siya nangangaral. Siya nagpapagaling ng may sakit. Siya nagmumultiply ng pagkain. Siya patuloy na nagbubukas ng puso at isipan, at ganun din nagpapalayas ng mga demonyo. So yan po yung maalala ko po ito yung sinabi ng ating ng Ama kay Moses noong siya utusan papuntang sa Israel at palayain ng Israel sa kamay ng Egypt. Actually, ano po yan merong pwede nating ihambing na yung ginawa ni Moses na yan sa Egypt ay picture ng ginawa ng ating Panginoong Jesus sa panahon ng kanyang kamatayan. Kung titignan po natin, sabi niya doon, pumunta ka sa Egypt, palayain mo ang lahat ng aking mga tao. Pero anong sabi niya? Marami po siyang reklamo, marami po siyang alibay. Pero anong sabi niya? I will be with you. Ano po ibig sabihin ng I will be with you? Ang lahat ng resources ng Diyos ay nasa likod mo. Ganon din po ang sinabi ng Panginoon dito. Anyone who believes, yan, this miraculous sign will accompany those who believe. Ano po yun? Yung kapangyarihan na bumuhay ng patay, kapangyarihan na magpagaling na may sakit, kapangyarihan na magpalaya ng demonyo. Yan. So, tingnan po natin. Yan po yung sinabi niya. Pero, meron pong problema. Ano po yung problema? Yung unbelief. Yan. Yung unbelief po ng mga alagad. Naalala ko po yung pinag-usapan natin kahapon na nung utusan ng nakita nilang tao, binata na nakaupo doon sa libingan, sila Mary at saka yung dalawa niyang kasama na sabihan, yun po yung isang sitwasyon na na-redeem, na-restore yung pagkakamali ng babae. Ano po yung pagkakamali ng babae? Yung maging tagapaghatid siya ng isang masamang balita. Ano po yung masamang balita?
yung kasinungalingan na sinabi sa kanya ng demonyo, ng diablo, na nagbunga ng kasalanan sa mundo. Ito po, bakit ko po kaya hindi pinaniniwalaan ng mga alagad yung mga babae? Kasi po, yan po yung isang hindi ayos. Dahil nga po sa mga nangyaring ganon, ay hindi reliable ang salita ng babae. Hindi ko po nila lahat, pero merong sitwasyon, kumbaga parang stigma dahil doon sa nangyari. Yan. Pero dito po, ni-redeem ng Panginoon. Bakit po? Magandang balita ang inutos sa kanila para ipahayag. Subalit hindi po naniwala yung mga alagad. Kaya kinakailangan si Jesus na magpakita personally upang maniwala sila. Paano po makikita yung katunayan na hindi naniniwala sila? Una, yung 11. Una, yung wala si Thomas. Pangalawa, nung nandun na, doon po talagang ipinakita na ang tao ay hindi naniniwala. Yung nature ng isang tao ay hindi naniniwala. Yan. Ano ba to? Magandang umaga sa iyo, Ate Uling. Sa iyo, Rapi, magandang umaga. Ayan. So, hindi naniniwala. Pero dito po, nung magpakita ang Panginoong Hesus, doon sila naunawaan. Doon sila binuksan ang mata ng ating doon nabuksan ang mata, spiritual eyes ng mga alagad at yung spiritual ears ng mga alagad. Bakit po? Kasi po doon po ibinilin, doon nila naunawaan ang lahat. Kung titingnan po natin, binasa natin sa Matthew, piniliwanag doon na nung nagpakitang muli pinaliwanag niya kung anong lahat. Kaya nga sabi doon sa Matthew ba yun? Sa Luke, na habang pinag-uusapan nila, yung dalawa naglalakad, at habang kasama nila yung si Jesus na nagpakita sa kanila ng ibang anyo, ay nag-aapoy ang kanilang puso. At doon nila inaintindihan yung nais na ipaunawa ng Panginoon. So, makikita po natin sa pamagitan ng resurrection life na yan, ay naunawaan nila, doon nila naunawaan ang gustong sabihin ng ating Panginoon. So, yan po isang magandang bagay na ang mga alagad ay hindi naniniwala. Yan. Pero nung makita nila si Jesus, naniwala sila. Yun nga yung kasi to see is to believe. Nung makita nila si Jesus, naniwala sila. Pero ang isang maganda doon, ang mata nila, ang spiritual eyes nila ay nabuksan. Ang spiritual ears nila ay nabuksan. Ang spiritual mind nila ay nabuksan. Ang spiritual heart nila ay nabuksan. Naunawaan nila ang kanilang gustong ipagawa sa kanila ng Panginoon. Kasi doon nagpapakita yung unbelief ng mga tao. Kaya nga, doon sa kanilang nakita, sila po ay eyewitnesses.
ng mga pangyayari. Kaya mayroong credibility yung kanilang patotoo. Kaya nga titingnan po natin sabi ng Bible, sabi ni Jesus, yan. Tama yun. Two or three witnesses na magpapatunay sa isang sitwasyon ay credible na. Yan. At dito po, yung instruction na ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. Pangaral. So, pag binakwas mo ang bibig, hindi ikaw ang sasalita, kundi ang banal na Espiritu, at huwag mong pilitin, kundi bahala ang Diyos, ang banal na Espiritong magkumbik sa puso ng taong sisiran natin. Kasi minsan, ginagawa po natin sa ating pag-share, yung gusto natin mangyari, makakilala ka. Pero ang Diyos po ang nakakaalam kung ang puso niya ay hinog na para tanggapin ang salita ng Diyos. Bakit ko po nasabi yan? Kasi po inabot po sa ako ng 10 taon bago po bumukas yung aking puso. Kasi po yung timing. Merong itinuro kay pastora, nung maintindihan niya at maunawaan niya yung panalangin niya, ay sinagot. At nakakilala po ako sa Panginoon. Hindi lang basta nakakilala, sumunod pa at sumunod hanggang sa maging lingkod niya. Yan po yung isang bagay na dapat nating maunawaan. Sabi dito, ikukumbinsihin, and the sign will follow. So, yung pagbabago ay susunod. Yung kapangyarihan ng Diyos ay susunod sa taong sumusunod na magpahayag ng kanyang salita. Na kung siya ay tatanggap, kailangan siya ay bautismuhan sa pamilya ng Diyos. Ang bautismo ay nagpapatunay, public display of your faith, of your allegiance to the Lord Jesus Christ. Bakit? Kabilang ka na. Una, bilang isang anak. Pangalawa, ay nandun ka na sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya nga kanina pong umaga, napakaganda po nung aking devotion. Patungkol sa pagkakakilala ng isang tao o sa paglapit ng isang tao sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung titingnan po natin sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, marami po tayong mauunawaan. So dito po ang pinakikita sa atin ng ating Panginoon ay yung unbelief na naman. Yung unbelief ng mga tao. Bagamat, yan, sinasabi natin na nag-aaral tayo, nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos, pero andun pa rin yung unbelief. Bakit po? Nandun yung to see is to believe. Na to see is to believe. Nandun pa rin yung ugali natin, to see is to believe. Pero hindi iba ang gusto ng mangyari ng Panginoon maniwala ka at makikita mo. Sabi nga dito, to them who believes.
To them who believe. Ah, anyone who believes, this miraculous sign will accompany. Yan. They will cast out demons in my name. They will speak in new language. They even drink poison. It won't hurt them. They will be able to place their hand on the sick and will be healed. Kaya lang po, wag po nating subukin. Wag po nating subukin yung patungkol sa lason at sa ahas. Wag po natin subukin yun. Kasi kung sasadyain po natin, ay sige nga, yan. Meron pong gumagawa niyan. Yung nagpapalabas. Bakit? Kaya po nila nagagawa yun. Dahil sa kapangyarihan ng kadiliman. Bakit po? Bakit po? Kung naalam yan. Meron po akong kaibigan na dating ganyan. Dating ganyan. Na ngayon po ay ginagamit ng Panginoon mightily at nagpuproduce po siya ng pelikula. At yung pelikulang pinuproduce niya ay patungkol sa kanyang buhay. Yan. Sino po siya? Ay nabalita po siya noon. Yung bang Superman na may programa po noon sa TV na contest ng pagalingan ng mga kakayahan. Yan. Ano sabi niya? Tinawag nga siyang Pinoy Houdini. Pinoy Houdini. Na nagpatali siya ng kadena, nilagay siya sa kahon, at yung kahon ay tinali din. Pero pagkaraan ng ilang sandali o ilang minuto, nakawala po siya. Bakit niya nagagawa po yun? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Alam niyo po, counterfeit lahat. Kaya nga, kung titignan po natin, marami po diyang fake healer. Fake healer, hindi fake healer. Fake healer. Alala ko po yung isang kapitbahay namin nung araw, nandito kami sa Marilao. Ilang beses na po, dinala sa bundok para pagalingin, pero wala po. Wala po nangyari sa kanya. Anong nangyari? Naubos lang po yung pera ng pamilya. At naging asawa pa, naging kabit pa yung isang anak nung may sakit. Nung isang nung manggagamot. Kaya kung tignan po natin, meron kang ginagawa, meron kang hinihingi, pero merong kapalit. Diyan po sa kabila. Anong pakay nila? Wasakin, sirain, at patayin ang tao. Pero sa atin, sa Panginoon, sabi niya, naparito siya para magbigay ng buhay. Kaya nga sabi dito, yung paglapit nila sa ating Panginoong Hesus ay merong buhay at may kapangyarihan, may glory at kapangyarihan. Paalala ko po yung kaninang devotion ko. Saan po yun? Sa Ephesians chapter 1 at chapter 2. Makikita po natin na nung tayo lumapit sa Panginoon, ibinuhos sa atin ang lahat ng spiritual blessing. Spiritual blessing. Saan? Doon sa kalangitan. Nung tayo lumapit. Kaya nga, kasama po yung signs and wonders. So, kung titignan po natin, ang ipinapakita po dito sa atin, tayong mananampalataya, kailangan na patuloy na buksan natin. Kaya nga ang panalangin natin
hilingin natin sa Ama sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na buksan ang mata ng ating mga puso, ang mata ng ating mga isipan upang maunawaan natin ang kalooban niya para sa atin sa araw na ito. Ang sinasabi dito na ang sino mang na manampalataya kay Jesus ay tumanggap na ng pangakong kaligtasan. At merong warning. May pangako, may warning. Ano yung warning? Ang sino mang tumanggi. Ano po, yun ang warning. Yung tumanggap, may blessing. Pero yung tumanggi, may warning of condemnation. Yan. Ang tinasabi dito, hindi yung ayaw magpabautismo, ha? Yung ayaw tanggapin yung salita ng Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin, yung mga mananampalataya ay mayroong kapangyarihan na ibibigay. Ano po yung kapangyarihan na yun? Yung kapangyarihan na nagtaas kay Jesus doon sa kamatayan. Yan din ang magtataas sa atin doon sa pwesto na kung saan nandun ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Sa ating pagkikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan ipangaral ang Gospel of Salvation, yung magandang balita ng kaligtasan, upang patuloy na ang lahat ng tao ay hindi mapariwara, hindi mapahamak. Hindi mapahamak. Kasi yan po ang kalooban ng Panginoon. Bakit po? Ang tao ay nawalay sa Diyos mula nung magkasala. At ang tanging solusyon lang ay yung paglapit kay Jesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at paniniwala, pananampalataya. Bakit po? Doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa Kanyang pagkamatay at pagkabuhay, pinalaya Niya ang buong sanlibutan sa sumpa ng kasalanan. Subalit, ang sabi dito, kung sino lang po yung maniniwala ang siyang tatanggap. Yung ayaw maniwala, mayroong problema, mayroong katampat na condemnation. Kaya nga sabi dito, yung kapangyarihan na yan ay gamitin sa maayos na paraan. Kundi, huwag mong gamitin sa pagsubok sa Diyos. Sabi doon. Habang ikay gumagawa at kumikilos para sa Panginoon, painumin ka man ng kaaway ng lason, hindi ka mamamatay. Bakit po? Yung kapangyarihan ng Panginoon ang magpuprotekta sa iyo. Habang ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon at matuklaw ka ng ahas, hindi ka mamamatay dahil may proteksyon ang Panginoong Jesus sa atin. Pero kung sasadyain mo at gagawin mo bilang, subukan ko nga ito kung totoo, ayan, diyan ka madidisgrasya. Dahil hindi nais ni Jesus na yun ang maging maging kasukatan ng ating pananampalataya. Ang nais niya ay sa ating pananampalataya at pagsunod, sa ating pananampalataya ay may bunga ng pagsunod. Kaya nga, binili niya yan. Kasi yung trabaho ni Jesus dito sa lupa ay tapos na. Kailangan ipagpatuloy ng lahat ng kanyang mga pinili. At isa tayo sa pinili. Sabi nga ng Bible, we are elected and
We are elected before the foundation of the world. Yan. Pinili ka na. At isinulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa John, sabi niya, meron pa akong mga tupa na wala pa sa akin kawan. So, ibig sabihin, yun ang dapat nating hanapin. Yung mga taong nakasulat na sa aklat ng buhay. Sabi dito, when the Lord finished all saying this, he was taken into heaven and sit down at the place of honor at the right hand of God. Patapos niyang sabihin yan. Pero makita po natin yung magandang bunga niya. Na hindi niya tayo iniwanan o pinabayaan. Bagkos, ipinadala niya ang banal na spirito. Ano po yun? Yung sinasabi niyang, I will never leave you nor forsake you. At yung katunayan na pag ikay nanampalataya sa Kanya, merong mangyayari. Yung gagawin mo, yung pagsunod mo ay merong signs and wonders. Yan po ang gustong ipakita ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya nga, anong ginagawa niya? Doon sa langit, siya po ay patuloy na, anong sinabi niya sa John? Ipaghahanda ko kayo ng mga inyong mga lugar. Pangalawa, siya po yung patuloy na namamagitan sa atin sa harap ng Diyos, sa harap ng Ama. Siya po yung namamagitan. At patuloy na sa lahat ng mga tao, siya po yung nagbibigay sa kanyang iglesia. Binigay niya po yung lahat ng kaloob upang magamit sa patuloy na pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sa magandang sa susunod na pag-uusap natin, sa susunod na pag-aaral, pag pinag-aralan na po natin yung Book of Ephesians, ay doon po natin makikita at maunawaan ang lahat. Kasi po, alam niyo po, napakaganda ng mga kaunawaan na ibinigay ng Panginoon kay Pablo. So dito po ipinakikita ng ating Panginoon na kung tayo ay maniniwala at hindi natin tatanggihan ang kanyang salita, merong magandang mangyayari sa ating buhay. Kung tayo ay tatanggi, we will refuse to accept the truth na sinasabi ng salita ng Diyos, meron tayong pagkakalagyan. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong kaputihan, sa iyong patuloy na pagbubukas ng iyong salita sa amin, sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin, at patuloy, Ama, na nagpapasalamat kami dahil ang nais mo talaga ay totoong maunawaan namin ang kalooban mo at hindi kami mahiwalay dito, kundi lumakad kami sa iyong katwiran. Lakaran namin ang iyong katwiran dahil yan ang nais mo, na habang kami lumalakad sa iyong katwiran ay ikaw ang bahala sa lahat ng aming pangangailangan. Yan ang pangako mo. Yan ang pangako mo sa Matthew chapter 6 verse 33. Kaya Ama, salamat po. Salamat na patuloy na gagawin mo pa sa aming mga buhay. Salamat din sa mga kaalaman at karunungan na ibinibigay mo sa amin upang makita namin ang liwanag ng iyong salita. Kaya Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati. Ganon din sa umagang ito, patuloy na nagpapasalamat kami sa patuloy na ginagawa mo sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Salamat dahil mahal mo din sila at namatay din ang aming Panginoon para sa kanila, at ang nais mo ay patuloy din na makasama namin sila sa
patuloy na pagpupuri, pagpasalamat, paglakad sa iyong kalooban. Salamat din sa patuloy na ginagawa mo sa aming bansa. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mag-ayos ng aming bansa sa pangilihan ng iyong banal na Espiritu, sa tulong ng katawan ng aming Panginoong Hesus. Na patuloy din namin itinataas sa iyo. Na patuloy na magkaroon ng totoong pagkakaisa at marinig nila, makita nila ang ginagawa mo sa bansang Pilipinas. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pag-equip mo sa iyong mga anak na gagamitin mo sila. Gagamitin mo sila upang maging patro ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong kasaganaan. Dahil yan ang plano mo para sa bansang Pilipinas. Na maging malinis, maging banal, at ganun din maging masagana upang ang kalooban mo ang mahiyag sa buong mundo. Salamat po, Ama. Salamat sa gagawin mo pa sa aming mga buhay, sa aming mga kahilingan. Sa umagang ito, alam mo ang laman ng mga puso ng bawat isang kasama ko sa umagang ito. Nananalangin. Ama, hindi po maikli ang iyong kamay upang abutin ang bawat susunod mundo. Dahil ang Ama, pinangako ng aming Panginoon Hesus sa paglapit namin sa iyo, Ama, panampalatayanan na namin ng lahat ng aming mga panalangin ay tinugon mo na at ito yung makakamit namin. Kaya Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin sa umagang ito, sa oras na ito, at patuloy na ikaw po ang mag-ayos ng lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ng matamis ang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yan po, maraming salamat po sa bawat isa. Binabati ko muli ang ating mga kasama sa umagang ito. Yan. Si magkasamang Kuya Efren at Ate Mercy. Ganun din si Ate Uling. Si Ate Uling, si Kimi. Teka muna, para mas maganda. Nililiit eh. Hindi ko mabasa. Kuha po tayo ng largabisa para mabasa ko. Yan. Si Kimi Loves, yan. Si Rosemary Lombo Punay. Magandang umaga sa inyo. Yan po yung mga followers po ni Pastora. At ganun din yung aking mga kaklase, si Ping Gomez. Yan. Maraming salamat sa iyo. At patuloy na nagpupuri ko sa Panginoon sa iyong buhay. Si Pastora Yoli. Yan. Si Rafi. Yan. Si Rafi. Sino pa? Si Kuya Oka. At yung aking mga kapwa pastor po ng Area 5. At ganoon din, patuloy na nagpapasalamat din po ako sa bawat isa na nag-share ng ating mga video. Yan. Upang patuloy na yung ating yung lumaganap yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, muli inaanyahan ko po ang bawat isa na i-like at i-share po yung ating mga video sa Facebook, dito po sa ating YouTube page, sa Pugs channel, sa ating Facebook, at ito pong ating broadcast ay simulcast po sa YouTube sa oras na to. At makikita po natin yan sa Pugs Family Channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po at i-like po yung page at ganun din, i-share po natin. Ngayon, sa inyo namang mga prayer request, pwede po na yun, habang tayo nagsasabi, nag-uusap ngayon, ay i-type nyo po yung prayer request. O di kaya meron kayong comment, meron kayong gustong sabihin, basta i-type nyo lang. At itong ating ginagawa ay interactive. Yan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na patuloy na nagsasabing ang Diyos natin ay mabuti.
Mahal niya tayo. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang bukas po. Bukas, Miyerkules, si Pastor Ates na po ang inyong makakasama. Hanggang Biyernes at Sabado at Linggo, si Noriel pa rin. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye.